Kataka-taka, hindi yung sakit agad ang pinagtuunan ng pansin ni Jesus, kundi yung pagpapatawad sa kasalanan ng may sakit. Forgiveness of the spirit before healing of the body. So here we see that Jesus prioritizes spirit before the body, spirit over matter. And the thought of the patient that he is healed of his spiritual disease could be the power through which his body could be healed. Jesus is demonstrating a very important reality, thought over physical matter. Faith, knowledge, knowing that he had been healed would translate into the healing of his body. And here, faith is equated to being forgiven. Faith leads to being forgiven. The person did not even have to confess. The person did not have to make a big drama about his life, his sin, his past. The faith in Jesus was enough for Jesus to grant forgiveness. Walang drama-drama to. Yung nananalig ka kay Jesus, hindi mo na kailangan pang magtapat and go through all the motions of all the sins that you have done in your life because God knows. But remember, this is a new dispensation. This is a new time, a new period. The old period had ended. Na hindi na issue lagi yung kasalanan, hindi laging kasalanan ang laman ng isip ng tao, hindi laging paglabigay ng mga offering para patawarin, kasi ibinigay na ang kapatawaran sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus. Kaya kahit tayo, naging habit na rin natin tuwing lalapit tayo sa Panginoon, laging kasalanan ang laman ng utak natin, patawarin mo ako sa aking kasalanan, masama ako, hindi ako karapat-dapat. We glorify the negative effects of sin. Tapos sasabihin ng Diyos, teka, ano pinag-uusapan nating marumi ka, hindi ka karapat-dapat? Hindi ba one time, big time, lumapit ka na sa akin through my Son Jesus? At pinatawad na kita one time, big time? Bakit yung magkikita-kita tayo, ang inuungkat mo lagi kasalanan na parang walang naganap na pagpapatawad at paglilinis? Paano po lagi naman kung nagkakaroon ng mga pagkukulang araw-araw, mga pagkukulang, kasama na yon sa pinatawad. Kaya hindi natatanggal ang kaligtasan pag nagkamali ka, nadapa ka. Hindi lisensya para mag-abuso ka. Pero yan ay para ka maging mapagpasalamat. Nabuti na lang, wala sa performance ko, hindi sa performance ko nakasalalay ang aking kalinisan, kundi sa paglilinis ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kailan kaya natin maintindihan ito? Kalahating paa, isang paa natin nandun sa mga laws na laging tayo inuusig, at isang paa natin nandun sa grace ng God through Jesus na tayo pinatawad na. Tapos, pagkakaliwa yung inihakbang mo, nasa kasalanan mode ka. Pagkanan, nasa forgiven mode ka. Kaya matanggal, bumalik ang kaligtasan. Kaya walang tigil ng kauusap tungkol sa kasalanan, batuhan, silipan, paghuhusga, na parang hindi pa pinawi at inalis na ng Diyos ang issue na yan. Ang issue na ngayon, ang kabutihan ng Diyos, ang kabaitan ng Diyos. Kaya puro tayo pagpapasalamat at pagpapagaling. Pinaghahalo-halo kasi natin yung mga teachings ng old law that condemns us and the teachings of God through Jesus that justifies us. At any given moment, isa din yung naghahari sa ating utak, kaya marami sa atin laging lito, divided maging ang pananampalataya, kaya nandun yung merong joy of salvation, nandun merong fear na naman, paulit-ulit. But faith leads to being forgiven. Not a 100% moral uprightness. Salamat ganun. Kasi kung hindi ganun, nandun pa rin tayo sa old mode. Para namang hindi nangyari si Jesus. Ito ang isa sa mga pinakamalaking challenges sa mga Kristiyano Yung hindi lang maging Christian, kundi maging Jesus believer and Jesus follower talaga. Because the word Christian, over the years, had assumed so many other meanings that are un-Jesus. That's why many Christians kill each other in the name of God. Many Christians go to war with each other in the name of God. Un-Jesus yun. Kaya dapat pati yung word na yan, yung label na yan, salain through Jesusness. Balik sa kwento, Luke 5:21. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy?
Blasphemy, ha? Blasphemy only means believing or thinking outside of the accepted teaching or dogma. Hindi lahat ng blasphemy masama, ungodly or evil. Ang blasphemy, ibig sabihin lang, pag-iisip, paniniwala, o pagtuturo na labag sa tradisyonal na paniniwala o katanggap-tanggap sa nakararami o sa makapangyarihan. Dahil ito nga si Jesus tinawag na blasphemer eh. Blasphemous daw ang ginagawa niya. Pero dito si Jesus ang tama. Hindi lahat ng nililabel na mga religion na blasphemous masama nga yun. Si Jesus nga tinawag na nagbablasphemy. Blasphemy only means hindi ganyan ang ating nakasanayan at tinatanggap na katuruan. So, blasphemy is thinking outside of the box, of the accepted box, the box imposed by the religiously powerful. So, sabi nila, blasphemy ginagawa ng Jesus na ito. Who can forgive sins but God alone? The answer to their question should have led to the validation of Jesus. If it is God alone who could forgive sins, and Jesus forgives sins, then He must be of God. He must really be who He claims to be. He must really be the Son of God. Now, traditional teaching could label anything new to the ears, anything not readily understood. Traditional teaching could label the words and deeds of Jesus and even Jesus-ness as blasphemy. Kaya kahit ngayon, after 2,000 years of Christianity, na nadagdag na ng kung ano-ano mga katuruan, nalilito na kung old ways, Old Testament laws ba, o the grace of God through Jesus, kahit ngayon, Jesus-ness could be labeled by many as blasphemous. Hindi naman katakataka yun kasi si Jesus nga mismo, tinawag nilang nagbablasphemy. Luke 5:22. Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts?" Bakit nyo iniisip na nagbablasphemy ako? Why do you think that way? Why do you misjudge so quickly and so easily? Why do you instantly decide that what you do not understand is wrong? Why do you instantly decide that whatever thought is not within your tradition is evil? Kaya pati si Jesus, the Son of God, tinawag nilang son of Beelzebub. Anak daw ng Diablo. Pag hindi nila naintindihan, Diablo na agad, demonic na agad. Luke 5:23, sabi pa sa kanila ni Jesus, which is easier to say? Your sins are forgiven, which I have just said, or to say, get up and walk. Alin ba mas mahirap? Ito yung lumpo. Sinabi ko, your sins are forgiven, and you're offended. Kung sabihin kong get up and walk, ma-offend kayo? Alin bang mas mahirap gawin sa dalawa? Jesus equates being forgiven with getting healed. And here is a very important lesson in the story, mga kapatid. Jesus equates being forgiven, meaning being balanced, with getting healed. Kasi kung may kasalanan ka, at alam mong kasalanan yon, at totoong kasalanan yon, guilty ka, hindi ka makatulog, nagdadalawang loob ka, natatakot ka, magkakasakit ka talaga. Mind over matter. Ito ngayon yung mahirap. Guilty ka sa isang akala mo'y kasalanan, hindi naman pala. Kasi marami silang inaakala na puro kasalanan, hindi naman pala. Itinuro lang sa kanilang mga religious leaders para madali sila makontrol, o kailangan talaga ng lipunan nila nung oras na yon, kailangan ng kanilang tribo sa panahon na yon. Kaya minasama para huwag mong gawin, pero na-oversimplify, naging masama na for all time, for all people, tapos nagagawa mo, kasi yun ang natural mo, yun ang kahit pilitin mong hindi gawin na yun ang nangyayari. So ano mangyayari sa'yo? Lagi kang guilty. Laging hati ang iyong loob. Lagi kang takot. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi naman pala dapat. Dahil invento lang ng mga pari na ipinagbawal, hindi naman Diyos na nagbawal. Tapos guilty ka dyan. Pagkatapos lagi ka nanguusig ng iba, ang gulo-gulo nyo, nag-aaway-away kayo sa bagay na di naman pala dapat. To kill or die for.
at nagbibigay sa atin ng sakit sa katawan, ang lahat ng uri ng sakit sa isip, ang lahat ng uri ng imbalances. Kaya in-equate ni Jesus ang pagpapagaling sa pagpapatawad. Hindi lahat ng sakit dahil may kasalanan o guilty. Kasi yung iba talagang very clinical, may germs talaga. Pero marami, tinablan ka ng mga germs, tinablan ka ng mga kung ano-ano. Kasi ang baba ng panlaban ng iyong naturalesa because you are psychologically imbalanced, which affects your bodily processes. So sabi ni Jesus, kahanga-hanga ang pananalig mo. Pinapatawad na ang kasalanan mo. Which follows na gagaling ka na. Kasi ang nagbibigay sa inyo sakit na yan, yung utak mo, na either guilty ka at dapat ka talaga mag-guilty, o guilty ka sa hindi mo naman dapat ika-guilty, but nevertheless, guilty ka pa rin. Kasi ang teaching sa inyo ng religion is to be guilty about everything. May sakit ka tuloy. Sabi ni Jesus, alin ang madali? Sabihin kung pinatatawad na siya, o pinagagaling siya. Luke 5:24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Pinoproblema niyo ang pagpapatawad ko ng kasalanan? To forgive sins is to heal. So para patunayan ko sa inyo na meron akong kapangyarihan, karapatan magpatawad, pumunta na tayo sa part 2, yung bunga ng pagpapatawad, yung paggaling. Kayo mga priests sa temple, kayo mga Pharisees, kayo mga teachers of the law, turo kayo ng turo sa mga tao ng kasalanan nila at kung paano sila mapapatawad. Turo kayo ng turo ng walang katapusang offering, walang katapusang pagbibigay ng mga animal sacrifices. Napagaling na ba kayo sa turo na yan? Ang daming sinasabi ni Jesus dito pag nanamnamin natin yung said and the unsaid. If you're going to read between the lines, sabi niya, alam niyo, ang pagpapatawad leads to healing. Araw-araw, nag-o-offering ang mga tao sa inyo para sa kapatawaran, may na-heal na ba? At para malaman ninyo na tunay ang kapangyarihan ko magpatawad, pues, pumunta tayo sa part 2. Pagalingin natin. John 5:24-25. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. To drive home the point, Jesus did what seemed to be the more difficult thing as far as the Pharisees and the teachers of the law were concerned. Kasi sa kanila, madaling magsabing, pinapatawad ka na ng kasalanan mo sa ngalan ng aking office, ng aking costume, ng aking rank. Ako'y representative ng Diyos, tinatanggap ko yung mga offering mo, pinapatawad na kayo. Madaling sabihin yun, pero wala namang proof na tumalab. Sabi ni Jesus, let's go to the proof which none of you have the power to do and to give. Sabi niya, bumangon ka. Bitbitin mo yung higaan na dating hinihigaan mo lang at ikaw ang binibitbit at umuwi ka na. Resume your life, get a life. Immediately, he stood up in front of them, verse 25, took what he had been lying on, and went home, praising God. Ano pang masasabi mo sa ganyang klaseng eksena? As you were already forgiven, now reap the side effect of that forgiveness. Get up, you are healed. Result, the forgiven and the healed person praises God. Yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, will they praise God? No! Mag-iisip sila na ng iba namang problema ang ibibigay kay Jesus. Sarado ang utak nila. Hindi natuturuan ang saradong utak. Kahit kung magpabalibalentong, magpasirko-sirko, magpatalon-talon, pasayawin mo ang mga bundok, hindi sila makikinig. Nagtuturo tayo para doon sa mga bukas ang isip, hindi para sa mga sarado. So huwag kang mapipi, huwag kang umanas o bawasan ang pagtuturo mo for the sake of the sarado dahil baka sila magalit sa iyo, baka kanila i-condemn. Hayaan mo sila, nagtuturo ka para doon sa nakabukas, para matanggap nila ang pagpapalang inilaan sa kanila ng Diyos na handa nilang tanggapin. Huwag na huwag mong isasara ang pibig mo ng pagtuturo ng mga pagtuturo ni Jesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapalaya, to please the Pharisees, to please the teachers of the law. They will never be pleased.
Luke 5:26, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Something that never happens in their daily activities at the temple. 5 times a day they prayed there. Mark 1:27, the people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority." Nandun ang pag-asa ng mga paralitiko, nandun ang pag-asa ng mga paralyzed by their body that were made sick by their sick spirit, that was made sick by their guilt, by the law, the new teaching of Jesus, the teaching that has authority, the teaching that has results. Kaya mga natuturuan talaga ng Jesusness, they come to terms with the reality, they get to apply the love of God to their insufficiencies and deficiencies and imperfections, and they become clean not by their performance but by their faith in Jesus. They end up praising God. They lift the beds on which they were being carried, and they go home, resume a life, get a life. Nangyayari yan physically, emotionally, spiritually. Lahat ng tao paralyzed, pero hindi physically. Mayroong mga tao paralyzed emotionally, hindi sila makatanggi sa ayaw nilang tanggihan, hindi nila magawa ang gusto nilang gawin, may kumokontrol sa kanila, para silang mga lumpo. Hindi sila makalakad, hindi nila mapuntahan ang gusto nilang puntahan. Control sila ng dito, ang taong iyon, ang taong ito. Wala silang laya. Pero ang tunay na tumatanggap ng pagpapalaya ni Jesus, kumikilos, gumagalaw within what Jesus allows. At napakarami nun. Kasi kung ikukulong mo lang ang sarili mo within what Moses allows, ang liit ng mundo mo. Lagi kang mali, lagi kang kulang. The new idea is that Jesus forgives sins, and Jesus is of God. And the new teaching is proven right by the miracle. That miracle happens to every believer, whether or not it is physical paralysis, or emotional paralysis, or spiritual paralysis. The end is you get to become mobile. You move, you become free, and you praise God in the process and all through it. Mark 2:15-17, isang parallel illustration. While Jesus was having dinner at Levi's house, and Levi was a tax collector and a sinner, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. Pag nag-Bible study ka sa bahay ng banal, puro banal din ang dadating. Hindi lumaki ang kingdom of God. Pag nag-Bible study ka sa bahay ng isang makasalanan, so to speak, isang controversial, isang outsider, yung mga katropa din na magdadatingan, and you extend the kingdom of God. Pag ang lagi mo lang kasama, yung mga relihiyoso na, ang isasama din yan, relihiyoso rin, hindi dadami ang napapalaya ng Diyos. Si Jesus marunong. He was socializing. Getting involved, nakikisangkot siya sa mga puwera sa lipunan, sa mga latak, yung mga hindi isinasali sa church, yung mga nilalait, yung lagi na lamang nanilibak, nandun siya. It was the sinners, the rejects, the victims of persecution by the religious that followed Jesus in great numbers. Ang mga tunay na nagsamahan at nagsunuran kay Jesus, hindi yung mga relihiyoso. Yung mga biktima ng relihiyon. Yung mga biktima ng panguusig, pangungutya, pagpupwera ng relihiyon. Nakakita kay Jesus ng kakampi. Nakakita kay Jesus ng pag-ibig ng Ama ng nasa langit na hindi nila nakikita sa mga relihiyoso. So, pag nandun si Jesus, at is silang magpunta. Mga church people, at is ba sa inyo, yung mga kamag-anak at mga kaibigan na hindi nag-church? O pasong-pasok sa inyo? O talagang sinisindihan nyo sila kaya tuloy na papasok? That's not the style of Jesus. That's the style of the Pharisees. Verse 16, so si Jesus ay nandun sa bahay ng isang makasalanan, nagdatingan ng mga kapwa makasalanan, at sila ay namamahal ni Jesus, nalilinis ni Jesus, natuturuan. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples,
why does he eat with tax collectors and sinners? The question should be, why not? Para ngayon yung mga Kristiyano na mga church bully, makita ka sa mall, bakit yan ang kasama niya? Diba? Nakita niyo ba yung kasama ni sister, ganito, ni brother, ganon? Sabi niya, sino bang magiging kasama ni Jesus kung nagmalling siya? Sa palagay niyo kaya, kabarkada niya yung mga konservative? Kasama niya doon sa food court, yung mga banal-banalan. Nangyari na yan noon. Ang nakakapagtaka, bakit pa ulit-ulit na nangyayari pa ngayon na parang walang Bible na mababasa mo naman? Sabi niya, why does he eat with tax collectors and sinners? The religious leaders wouldn't do a Jesus, obviously. Hindi nila mamahalin, lalapitan, sasamahan ang mga iniisip nilang marurumit makasalanan. 17. On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Paano mo tatawag yung sinner kung yung activity mo sobrang banal ang dating, sobrang churchy ang language, churchy ang tugtog, churchy ang lahat? Ang darating lang doon, yung mga church people already. Sabi niya, hindi naman kayo, kung banal nga kayo't malinis, hindi kayo ang sinadya ko. Hindi niyo ako kailangan. Kasi naghahari-harian na kayo. Boss na kayo eh. Kayo na yung kinakatakutan ng mga sinner, kayo yung nag-judge, kayo yung nagpupwera, para kayo mga konsino. So hindi niyo ako kailangan. Pumunta ako doon sa mga kawawa, kinakawawa, nagtatago sa dilim, inuusig, nililibak ng reliyon. Sila ang pakay ko. Sila ang minamahal ng Ama at gusto ng Ama mahalin ko. Kasi hindi sila minamahal ng religion. Mahalagang maintindihan niya. At sunod pa ni Jesus sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So Jesus came to seek and call sinners who are the sick, the condemned, the outsiders. Alam nyo nun sa kanila, may sakit ka, may ketong ka, marumi ka. Ay naku, walang ospital para sa inyo. Itapong kayo lahat sa labas ng community. Baka mahawa pa kami. Kadiri kayo. At mamamatay din kayo anyway, madibilis. Kasi may sakit kayo. So itatapon ka. Ganun din ang trabaho ng mga reliyoso ngayon ha. Pag sa tingin nila, may sakit ka, marumi ka, ayon sa kanilang pananaw, itatapon ka. Kunwari, gagamutin ka pa, hindi naman talaga. I-judge ka lang, ililabel ka at ipupwera ka. Diyan magaling ang mga Pharisees sa exclusion. But Jesus cultivates a culture of inclusion. Kaya lahat ng puwera, yun ang welcome sa kanya. Yung babaeng dinudugo, bawal niyang makitungo sa kanya. Pero hinayaan niyang hawakan yung laylayan ng kanyang damit at gumaling yung babae. Yung mga ketongin na hindi pwedeng lapitan ng tao, babatuhin nga ng tao pag nandiyan yung ketongin para lumayo. Ang mga ketongin may utos na, kailangan sabihin nyo pag may tao, unclean, unclean, I'm unclean, para kalayuan. Labelan mo sa sarili mo para kaipwera, yan ang mga hinipo ni Jesus. Yan ang mga dinayon niya. Yan ang kanyang pinuntahan at sinadya. Hinawakan, hinipo, minahal. Tapos ang mga Kristiyano baligtad. Kailan kaya tayo magiging maka-Jesus talaga? John 1:29, si John the Baptizer, ang daming sumusunod sa kanya at nakikinig kasi kakaiba rin yung turo niya. Wala sa labas ng templo, nasa mga ilog-ilog, nasa mga gilid-gilid. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is loaded with meaning. Si John na pinaniniwalaan ng marami, ginamit niya yung credential niya para ituro yung mga naniniwala sa kanya sa tunay na dapat tingnan si Jesus. Sabi niya, huwag kayo sa akin sa tumingin. Ayan si Jesus, sa kanya kayo tumingin. He is the one who takes away the sin of the world. How does Jesus take away sin? By forgiving sin. Tulad ng nakita natin sa kwento ng pinagaling niyang may kapansanan. And not only that, by paying for sin so that it's already paid for and you no longer have to pay for it. He takes away sin and the issue of sin in our lives. Tapos may mga tao pa, Pastor, please preach against sin. God is holy. Condemn everybody is committing sin. Jesus already took sin away
Once in a while, we talk about it to appreciate our freedom, to appreciate the kindness and goodness of God, and to inspire us to live upright lives. But do not expect me to use the pulpit to always bring up the issue of sin. Because Jesus took it away. Tapos balik ka ng balik. Jesus takes away sin by removing the law that makes people sinful. Kung laging yung law ang laman ng utak mo, lagi ka ring sinful, yun ang ending. How will Jesus take away sin if Jesus will always bring up and implement all the laws that He already came to replace with just one law and commandment, the command to love? Hindi compatible ang law at ang love. Hindi compatible ang old traditions of the temple and the new teaching of Jesus that has power. Pag na-reconcile natin sa utak natin, maiintindihan natin kung sino si Jesus. Pero nung nagtuturo si Jesus diyan, that He was the bread from heaven, ang daming hindi nakaintindi, nag-alisan, ay ayaw namin ng teaching mo. Si Jesus na ngayon nagtuturo, nilayasan pa eh. Kasi ang gusto ng tao, yung dating laman ng utak niya, i-reinforce mo lang. Ayaw niya magbago ng isip. But Romans 12 says, be changed by the renewing of your mind. Hindi ka lalaya pag hindi na bago ang shape ng iyong utak. Hindi ka magpapalaya ng kapwa pag hindi mo binago ang shape ng iyong utak. Jesus came to take away sin, not to put it in the center of our lives, not to make it the usapan all the time, not to make it the standard of daily life. He took away sin. And Jesus took away sin by changing the topic from condemnation to justification, from being dirty to being cleansed, from being an outsider to being children of God. Psalm 103 verse 12, nung paman yan ang gusto ng Diyos, hindi lang sinusunod ng temple, kaya ipinadala patuloy si Jesus. How far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from the east to the west. Ganon gusto ng Ama, nakalayo ang usapan at epekto ng kasalanan. Inilayo niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Tapos ikaw naman, lahat na lang ng issue, laging sin ang topic mo, binabalik mo. Inilayo na nga ng Ama, nilalapit mo na naman. Hindi ibig sabihin na mabuhay ka doon sa kasalanan. Pero ang truth is, marami ng dating kinoconsider nilang kasalanan, inalis ni Jesus yung kamandag nun. Binayaran na niya. Kung totoong kasalanan nan, binayaran. At yung hindi naman kasalanan, nagpinagmumukha lang kasalanan ng reliyon, ibinunyag ni Jesus. Kasalanan pala magtrabaho sa Sabat, ha? So nagtrabaho siya na nagtrabaho sa Sabat, ipinakita niya, hindi kasalanan niya, nakala niyo lang. Kasalanan palang kumain ng kung ano-ano. So sila, sabi ni Jesus, ang mahalaga yung lumalabas sa bibig, hindi yung kinakain mo, papasok. So, ang dami nilang akala, kasalanan, hindi naman pala. Gaano karami sa buhay niyo at buhay nating lahat, ang inaakala natin kasalanan, hindi naman pala. Dapat tayong lumaya doon because Jesus takes away sin. Huwag matulog, mahimbing sa mga dating pag-iisip. Kahit ang pag-iisip na yun ang galing sa religion, reviewin ang lahat, salain sa Jesus filter. Maraming pahirap sa ating isip at loob, di dapat. Kaya awang-awa sa atin ng Ama, ipinadala si Jesus. Sabi ng Ama, kinakawawa kayo ng relihiyon, kinakawawa kayo ng isang katerbang mga law, napakarami mga bagay na hindi nyo naman masusunod, lagi tuloy kayong guilty. Here is my son. Let him pay for all the real sins, and let him reveal to you what you think is sinful but is not. Dapat reviewin. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Of course, ito'y bagay dun sa mga hindi pa nagkakaroon ng one-time, big-time confession to God. Pero pag nangyari na, anak ka na ng Diyos, hindi na dapat ganun kalaki ang issue. Once again, hindi natin sinasabing yung talagang sin ay hindi sin, kundi baka naman akala mo sin lang, tapos nagiging slave ka tuloy sa pagsunod. Pag-aralang mabuti. Ano ba talaga ang turo ng Diyos? At kung talagang sin nga, even by godly standards through Jesus, di ba paid din by the blood of Jesus? Di ba? We are cleansed through the blood of Jesus nga. Kaya magpapasalamat ka eh. Gagaan ang yung loob. At magiging mas mabait ka sa kapwa. Kasi ikaw man, naunawa mo yung bait sa'yo ng Diyos. So the work of God forgives and purifies
So that is what we should do. We should forgive and purify people with the love of Jesus. 1 John 1:7 is very, very interesting. Hardly understood kahit lagi nang inuungkat-ungkat at binabanggit-banggit. Sabi dito, if we walk in the light, and of course you know that Jesus is the light, it means if we do not hide. If we do not hide who we are, if we do not hide our truth, if we do not hide even our warts and our wounds, if we walk in the light, also means if we let the light of God in Jesus cleanse us. Because light disinfects. Kahit sa science, sa patunayan na ang light can cleanse, can disinfect. Yung mga matatanda nung araw, may mga banggerahan tayo facing the east. Doon sila nagbibilad ng mga plato, ng mga baso, mga kutsara. Because I believe na pag naarawan, lumilinis. And there is truth in that. Light disinfects. Jesus is light. So 1 John 1:7 says, if we walk in the light, if we do not hide, if we let the light of God cleanse us, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. How do you get purified? By not hiding, by exposing your true self to God, and let God cleanse you through the blood of Jesus, and let the light of Jesus be your strength, not your own performance. So ganun, if we walk in the light, we have fellowship with one another. Ibig sabihin, we have commonality. Pag lumabas ka mula sa dilim, lumabas ka doon, eto ako, eto yung tinatawag na kasalanan ko, eto yung kamalian ko. Sabihin ng iba, ay ako rin, ay ako rin. Now we have fellowship with one another. Pare-pareho lang pala naman tayo. Meron yan. So pare-pareho tayong kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos through Jesus. Kailangan natin yung cleansing through the blood, or in this case, through the light of Jesus. Sabi niya, I am the light of the world. The light, the blood purifies if we do not hide. But why do people hide? Because the religious establishment will punish them for being truthful. The religious establishment will punish people if they show their true lives, true selves, true faces, true wounds, true hurts, true weaknesses. They will be excluded. So people are forced into hiding in the dark. People are forced to live double lives, one life for the Sunday church and another life na pangtotoo, because the church will punish them for what the church thinks are imperfections and sins. Kaya galit na galit si Jesus sa hypocrisy. People are forced into hypocritical existence because of judgment, because of exclusion done by the religious. But the light, the blood purifies if we do not hide. Or said in a better way, deeper way, the light and blood purifies, so there is no need to hide. So, ikaw kulang ka lang ka. Pinuno na ako ni Jesus. May kulang pa ako sa tingin mo. I'm not hiding. Pinupuno ako ni Jesus. What you should see is the blood of Jesus that cleanses me. What you should see is the love of God that fills me. You should not see the gaps and the kulang and the warts. What you should see is God's grace at work in me. So you don't have to hide. You walk in the light. Because Jesus is light, there is no need to hide. If church people have their hearts in the right places, that they will be supportive of one another, loving to each other, caring, nurturing, that their attention and companionship is restorative rather than judgmental, no one will hide. So habang mga tao ay nagtatago pa, takot pa, ibig sabihin, hindi pa nagiging totoo ang pagiging maka-Jesus ng isang kapatiran. Kailangan pa nilang magtago, natatakot sila sa kapwa nila mananampalataya. Jesus came to set people free from sin. From the power of sin, from condemnation. Biro mo, hindi ka pa kinokondem ng Diyos, hindi ka pa dinadjudge ka na araw-araw ng kapwa mo. Hindi ang nagpapahirap sa iyo yung kapwa mo. Jesus came to set people free from that. And Jesus came to set people free from sickness because of sin. Sickness caused by guilt and fear.
Many scientists are already doing a lot of studies on this. The relationship between physical illness and religious guilt. And they are seeing very, very disturbing connections. Kaya mas maraming relihiyoso, mas maraming psychological imbalances. Kasi laging hindi nila ma-reconcile yung reality nila at yung expectation ng religion. Jesus bridged the gap. Yung kulang mo pinuno, yung dumi mo nilinis, yung kasalanan mo pinatawad, kaya dapat balance ka na. Grace, not achieved by works. And because of the blood of Jesus, the burden is lifted. Suffering gives way to praise, just like in the case of that paralytic. Jesus does not condemn. Jesus forgives. Why do many church people, why are they in the business of condemnation? That is not the business of Jesus. John 8:10-11, Jesus stood up and said to her, the woman caught in adultery, "Woman, where are they? Is there no one to condemn you?" She said, "No one, sir." Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, don't sin anymore." Hindi siya kinondemn. Pero sinabihan, may kasalanan ka, tigilan mo. But I will not condemn you. When people condemn a sin, usually they have a target. Kaya kung minsan yung mga taong, sobrang pastor, mag-preach po kayo against adultery. Nangangaliwa ba asawa mo, sister? Po, pumunta na lang kayo sa akin mag-asawa. Huwag na nating idama yung buong church sa issue na to. Kasi alam niyo yung mga tao kung minsan, galit sa isang kasalanan, hindi naman talaga galit lang sila sa isang taong, ganun yung kasalanan. So gusto niya, bombahin mo ng bombahin yung kasalanan na yun para tamaan siya. Pero ang daming collateral damage. Pero yung mga iba, gusto bombahin po natin ang buong city kasi may isang terrorist dyan. Ba't di mo lang hanapin yung isa na yun? At siya na lang ang kulong mo. Idadamay mo ang lahat. Kailangan merong focus. Marami kasing madadamay. Ayaw ni Jesus ng ganon. Sabi niya, I want you to rest, to be restful. I want you to enjoy a peaceful life. Romans 2:1, some of you accuse others of doing wrong, but there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves because you are guilty of doing the very same thing. Hindi ko kasalanan yung kasalanan nito. Pero may iba ka rin kasalanan, tama. Meron po. Di ganun din yung kasalanan lang lahat yan. So when you condemn a sinner, you condemn yourself. Judgmental people burn bridges. Do not burn the bridge over which you too must pass. The bridge of grace, the bridge of forgiveness, the bridge of kindness. Because you too need to cross that bridge. Hindi dahil lang may 3 taong ayaw mo makatawid doon, gigibain mo na yung tulay, pati ikaw hindi makakatawid. Jesus does not afflict. Why are so many Christians is important? Lagi pa na tayong favorite verses natin lagi. This is the mission statement of Jesus. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give it. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. Gentle and humble. This yoke is easy. This one is easy. Yan ang gusto niya sa para sa mga. Many Pharisees why do many Christianities place burdens on people's shoulders? They stress on one another. Why are many Christians so very much unlike Christ? Kaya sabi ni Gandhi, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. At mayroong katotohanan nito na sampal sa mga taong nananalig daw kay Jesus. Jesus does not wound or hurt, He heals. And why do so many of us wound one another? Especially those that we consider to be sinful. Anong karapatan natin na sumugat sa puso ng isang taong iniisip nating makasalanan? Ang business ni Jesus ay magpagaling, tapos ikaw nanunugat. So nasa kanino ka ba talagang panig? Dapat magkalinawan.
Jesus does not scare or trouble. He does not vex. He gives peace. Tapos yung magte-text sa'yo, yung magpopo sa maraming Kristiyano, ang mga news na nakakatakot, nakaka-disturb. Jesus is in the business of giving peace. John 14:27, I give you peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried and afraid. Why do so many Christians trouble one another? Ang konti-konti ng Jesus sa Christianity, kaya lagi natin ina-emphasize. Ay, gano'n na naman ba ang teaching ni Pastor? Jesusness na naman. 2,000 taon na kasi na nawawala yung Jesusness eh. Kailangan talagang pagtrabahuhan para ibalik. To put Jesus back in His church. The work of Jesus includes, does not exclude. Walang puwera kay Jesus. Kahit nga yung demon possessed, pinuntahan pa niya sa kuweba. Tapos ang mga Kristiyano ang hilig magpuwera, mag-label. Napaka-konti ng pagiging maka-Jesus sa loob ng Christianity. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right ito to become children of God. Bakit mo siya tinitiwalag? Bakit mo siya ayaw isali? Kasi ganito siya, ganun siya. Teka, tinanggap ba niya si Jesus? Naniwala ba siya kay Jesus? Oo, di anak siya ng Diyos. Pareho lang kayong anak. Anong karapatan mo? John 6:37, everything and everyone that the Father has given me, sabi ni Jesus, will come to me, and I won't turn any of them away. Wala akong tatanggihan. Basta gusto. Basta gusto lumapit. Walang puwera. Basta gusto. Many Pharisees are in the business of exclusion. Why do so many Christians exclude other people? Hindi yan Jesus style. The work of Jesus loves, does not hate. And yet many Christian congregations are in the business of hating. They label people, they classify people, and hate certain types of people. That is not the business of Jesus. 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So kung hindi ka maibigin at baligtad pa nga, ang selan-selan mo, marami kang pinandidirihan, marami kang ayaw, marami kang kinakamuhian, tulad ka ng Pharisees. Many Pharisees teach and promote hatred. Laging mayroong tatargetin na group, tatargetin na tao, tatargetin na kung sino-sino, tapos yun ang magiging object of hatred. At pasimuno ang maraming Christian churches sa business na ito. The work of Jesus loves does not hate. 1 John 4:20, whoever claims to love God, yet hates a brother or a sister, is a liar. We should be in the business of loving people, of opening our hearts, our doors, even to people we do not like. Because when people believe in Jesus, God gives them the right to be His children. And you as a child of God has no bigger rights than other children of God. Pare-pareho lang tayong anak ng Diyos. If a Christian hates, if a Christian teaches and promotes hatred, that person is not of God. Yun ang sabi ng verse. Hindi ko anong version ng Bible ang dala-dala mo, hindi ko ano ang statement of faith mo. No. Isa lang ang litmus test. Loving ka ba? Yun lang. The challenge is to understand Jesus. Pagsikapan, pagtrabahuhan, na maunawa si Jesus. Hindi siya naunawa ng napakaraming mga taong nakarinig sa Kanya. Kaya siya pinatay. Hindi siya naunawa ng marami niyang tagasunod, kaya yung mga iba nag-alisan pa. Dapat nating unawain kasi ibang-iba. Hindi pwedeng pagsabayin yung mga dati nang nakasanayan na pag-iisip at ang very revolutionary, very new teaching of Jesus that is proven with power.
The forgiveness of Jesus heals. So are we healed? Are we healing fast? And do we allow other people to heal? Through and by the love and power of Jesus, let us forgive others and help them heal. Whether or not the sin that you assign to them is real or imagined, the ending is the same. Just forgive. Huwag mo na ipagpilitan na totoo siyang makasalanan. Okay, totoo rin tayo makasalanan. God forgive us, so forgive. Paano pa kung hindi naman pala totoong kasalanan? Guni-guni mo lang na kasalanan yon, edi doble ang pananagutan mo sa Diyos. And very importantly, forgive yourself. Be easy on yourself. Madalas ang effect ng religion and religiosity sa tao, self-flagellation, self-judgment, self-condemnation. Nasaan yung peace? Nasaan yung rest? Kung gaano gusto ni Jesus na mahalin mo ang kapwa, sabi niya, love others as you love yourself. Meaning, love yourself and love others in the same way. Kailangan kasali ka sa pinapatawad mo. Kailangan kasali ka sa tinatanggap mo para ang lahat maunawa ang lawak, lalim, ang ganda ng pag-ibig ng Diyos through Jesus. Lord, teach us to understand that we are forgiven. That we are forgiven yesterday, today, and tomorrow. And teach us to extend the same forgiveness to our fellow humans. That we also forgive them for yesterday, today, and tomorrow. So everybody lives in a climate of forgiveness and love that gives rest and peace, which is what you want for us, here and in eternity. Pagbulay-bulayan, pag-isipan ng practical na paraan ng pagsunod sa katuroan ni Jesus na ito. Lord, continue to bless your people as we hear your voice, making personal messages to us. Be with the Lord in silent reflection.